Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1561. Alam ni Burke ang nararamdaman ni Meldrick, kaya't napansin niya ang hindi magandang ekspresyon nito, at alam niyang labis ang pagkabalisa ni Meldrick. Gayunpaman, hindi niya pinansin ang pagkadismaya nito dahil ang mga talento ni Meldrick ay karaniwan pa rin. Bukod dito, ang kakayahan ni Severin sa alchemy ay kahanga-hanga, lampas pa sa 2 Grand Elders, habang si Meldrick ay walang likas na talento sa alchemy. Umakyat si Meldrick sa tabi ni Burke. Kamakailan lang siyang na-promote bilang protector, na dapat ay dahilan ng kagalakan. Ngunit mula noon, bumagsak ang kanyang kalooban. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, sinabi niya, "Gusto kong ipahayag ang ilang aking alalahanin tungkol sa pagpapakasal ni Sofia sa isang hindi kasapi ng sekta. Hindi ba mas nararapat na magpakasal siya sa anak ng leader ng sekta o sa isang talentadong miyembro ng ating sekta? Hindi ka ba nag-aalala na maaaring mapahamak ang kanyang reputasyon sa pagpayag mo sa kanya na magpakasal sa ganitong tao?" Ang katahimikan ni Burke ang nag-udyok kay Meldrick na magpatuloy. Mas malala pa, ang lalaking ito ay may 2 asawa na. Siya'y magiging dagdag na lamang sa kanyang harem. Batay sa kanyang karakter at katayuan, hindi tiyak kung haharap siya sa kahirapan sa hinaharap. Ngunit ngumiti si Burke at sumagot, "Nakilala ko na siya. Ang kanyang talento at karakter ay walang duda na mabuti, habang ang kanyang attainment ay kahanga-hanga rin. Bilang dagdag, siya rin ay isang napakahusay na alchemist." Matapos huminto sandali, nagdagdag si Burke, "Mayroon din silang maayos na relasyon, at hindi ko nakikita ang anumang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Para sa akin, sapat na iyon." Matapos makumpirma ang pagkakakilanlan ng lalaki, nagtanong si Meldrick, "Ang binata na ito ba ay si Severin?" Tumango si Burke, "Oo. Isa siyang 3rd grade na alchemist na may pambihirang talento." 3rd grade alchemist. Napangiti si Meldrick nang malungkot nang malaman na si Severin ay isang 3rd grade na alchemist. Malamang, ang attainment ni Severin ay nasa level 5 o level 6 warrior emperor, kaya hindi nakapagtaka na mataas ang pagpapahalaga ni Burke sa kanya. Sa sandaling iyon, naisip ni Meldrick na hindi niya maabot ang antas ng tagumpay ni Severin kahit gaano pa siya magsikap. Maaaring 3rd grade low rank o medium rank na alchemist si Severin. Ang kasiyahan ni Burke ay maipapaliwanag sa dami ng 3rd grade low rank kills na natanggap niya. Wala nang magagawa si Meldrick kundi ngumiti ng bahagya at magsagawa ng magalang na pagbati kay Burke. "Naiintindihan ko, wala na akong puwang na magsalita kung nasisiyahan ka sa kanya. Halos lahat ng aspeto niya ay mahusay." Pagkatapos ay lumingon siya at umalis. Umiiling na lamang si Burke at umiling. Alam niya sa kanyang puso na wala talagang pagmamahal si Sofia kay Meldrick, at maraming miyembro ng kalapit na sekta ang mas nangunguna kay Meldrick sa talento at iba pang aspeto. Ang pagmamahal ni Meldrick kay Sofia ay mananatiling hindi masuklian, gaano man siya magsikap. Sa kanyang bakuran, nagsimulang uminom ng malakas si Meldrick upang malunod ang kanyang kalungkutan sa pag-iisa. Nang dumating ang gabi, sumama si Draven kay Meldrick at nagtanong, kumusta ang nangyari. Si Severin iyon, hindi ba? Napangisi si Meldrick nang may kapaitan at sinabi, "Siyempre, sino pa ba naman?" Habang umiinom muli ng alak, sinabi niya nang may panghihina, "Isa siyang 3rd grade na alchemist, at ang antas ng kanyang attainment ay mas mataas kaysa sa akin. Paano ako makikipagkumpetensya sa kanya? Nakaayos na ang lahat." Mukhang lubos na nasisiyahan ang kanyang ama kay Severin. "Hindi ko inasahan na mayroon siyang ganitong pambihirang talento sa alchemy. Umangat siya sa 3rd grade alchemist ng napakabilis, at wala akong ideya kung 3rd grade low rank o 3rd grade medium rank na alchemist siya. Ang alam ko lang ay parang siya ang pinakamahalagang kayamanan sa mata ng aming leader ng sekta. Pagkatapos ng lahat, kaya niyang magbigay sa aming leader ng maraming 3rd grade na pills." Nagpatuloy si Draven na may bahagyang ngiti, "Sa palagay ko, mas mabuti pang tanggapin mo na lang ang sitwasyon. Magaling ka rin, at marami pang magagandang babaeng disipulo sa ating sekta. Walang dahilan para malungkot dahil kay Miss Sofia.
Bahagyang nalasing, napasigaw si Meldrick habang inihahayag ang sakit na naramdaman niya mula sa kaibuturan. Hehe, mahal ko na siya ng halos 1 dekada. Magkasama kaming lumaki, at hindi kailanman hamina ang aking pagmamahal sa kanya. Alam mo ba kung gaano kasakit ang nararamdaman ko ngayon? Napabuntong hininga si Draven. Ano pa ba ang magagawa mo? Wala kang magagawa tungkol dito. Pagkatapos huminga ng malalim, nagdagdag siya, si Severin ay kakaiba pagdating sa talento. Isa siyang 3rd grade na alchemist, kaya malinaw na mas mataas ang kanyang pangkalahatang attainment kaysa sa iyo. Hindi nakapagtataka na nasisiyahan ng ama ni Sofia sa kanya. Narinig ko na maraming tao ang nakangiti sa kanya kapag nakikita siya sa kanilang paglalakad. Galit na galit sa mga pahayag na iyon, nagngagat ng ngipin ng mahigpit si Meldrick at uminom muli ng malakas na tagay ng alak. Nag-isip ng malakas si Draven, sa pamamagitan ng paraan, maaaring humantong ito sa isang alitan sa pagitan ng ating sekta at ng Unbeaten Wind Sect. Napangisi si Meldrick at sinabi, tiyak. Nahulog ang loob ng anak ng leader ng Unbeaten Wind Sect kay Sofia at gusto siyang ipakasal sa kanya. Sa 2 level 2 saints nila, maaaring marami tayong kahirapan kung makipagharap tayo sa kanila. Napangiti si Draven ng may panghihinayang, marahil sinasabi lang nila iyon para takutin tayo. Pagkatapos ng lahat, magkakaroon din sila ng ilang casualties. Umiiling si Meldrick at iginiya ang kanyang ulo, kung 1 o 2 sa ating mga saints ang mapinsala sa laban, mabilis na mababago ang balanse laban sa atin. Tataas ang posibilidad nating matalo. Galit na napabulong si Meldrick, malapit na ang pakikipaglaban sa Unbeaten Wind Sect, pero sobrang nasisiyahan si Burke kay Severin kaya hindi niya isasakripisyo si Sofia para sa kanila. Hindi ba siya nag-aalala na susundin nila ang kanilang ultimatum sa loob ng 7 araw? Habang lumalakas ang galit ni Meldrick, sinimulang banggitin ang pangalan ng leader ng sekta ng walang pakundangan sa kaugalian. Biglang sumingit ang isang babaeng disipulo at nagtanong, ano ang ginagawa ninyo dito? Panahon na para tanggapin ninyo ang inyong mga pills, hindi para uminom. Bilasan ninyo, pinadala ako ng Grand Elder upang ipaalam sa inyo. Nang marinig nilang makatatanggap sila ng ilang pills, agad na tumalon sa tuwa si Draven at nagtanong, pamimigay siya ng pills. Oo, pareho kayong pwedeng kumuha ng isa. Kaya dali na, sagot ng babaeng disipulo ng may ngiti. Ngunit napangisi si Meldrick at nagtanong, akala ko kaninang hapon ay ipinamigay na ang 30 3rd grade low-rank pills. Sinabi ng Grand Elder na naipamahagi na ang lahat at wala nang natira. Bakit ipinamimigay muli ang pills? Nag-refine ba muli ang Grand Elder? Ngumiti ang babaeng disipulo. Ang mga ipinamimigay na pills ay hindi 3rd grade low-rank pills. Ito ay 3rd grade medium rank pills, at may 100 na ipinamimigay. Kasama na ang iyong bahagi, kaya pumunta ka at kunin mo na. 3rd grade medium rank pills. Nagkaroon ba ng breakthrough sa alchemy skills ang First Grand Elder? Parang hindi ito tama. Imposible raw makagawa ng ganito karaming pills sa isang pagkakataon. Nagkagulo sa isip ni Meldrick, na bahagyang lasing pa, ang balita tungkol sa mga 3rd grade medium rank pills. Karaniwan, itinatabi ang ganitong pills para sa susunod na paggamit kung nakagawa man ang mga Grand Elders ng ganitong dami. Hindi ito makatuwiran na may 100 agad-agad. Ngumiti ng mas malapad ang babaeng disipulo habang ibinabahagi ang masayang balita. Sinabi niya, binanggit ng Great Elder na ang lalaking kasama ng ating eldest lady ang alchemist na gumawa ng mga pills na ito. Para itong paraan niya upang hikayatin ang lahat na magsanay ng masigasig at makamit ang breakthrough sa loob ng ilang araw. Si Severin, isa siyang 3rd grade medium rank na alchemist. Iyan ang dahilan kung bakit sobrang nasisiyahan si Burke sa kanya. Sino ba ang hindi magagalak kapag nakatanggap ng ganitong dami ng pills? Ikinuyong ni Meldrick ang kanyang mga kamao sa galit nang malaman na si Severin ang gumawa ng mga pills. Kahit kapaki-pakinabang na makakuha ng isang 3rd grade medium rank pill, mahirap para sa kanya na makaramdam ng kasiyahan. Sok, 100 pills, ha? Maaari akong umakyat ng kahit 2 level kung isa ang aking gagamitin. Siguradong makakaranas ng malaking pagtaas sa pangkalahatang lakas ng pakikipaglaban ang mga warrior emperor disipulo ng ating sekta, ani Draven,
na tuwang-tuwa sa posibilidad na makakuha ng third-grade medium rank Phil. Mukhang tinanggap na niya ang kanyang posisyon matapos makita ang diferensya sa pagitan niya at ni Severin. Ang makapagponlad ng kanyang attainment ay sapat na. Lalo pang nagalit si Meldrick nang makita ang masayang ekspresyon ni Draven. Ninisian niya si Draven ng bahagya at sumagot, pero ito ay third-grade medium rank Phil ang pinag-uusapan. Hindi tayo dapat mag-atubiling kunin ito. Nakakabaliw kung palalampasan natin ang ganitong pagkakataon. Medyo nagulat ang babaeng disipulo sa tugon ni Meldrick. Kung ang isang bagay na napakahalaga at hindi ka interesado, maaari mo itong ibigay sa iba. Mas mabuti pa iyon kaysa hindi magamit. Pinadala lang ako dito para ipaalam sa inyo. Kung gusto mo, pwede mo itong kunin ngayong gabi. Kung hindi, malamang ay ibibigay ito sa ibang disipulo. Salamat sa paalala. Kukunin ko ang aking Phil ngayong gabi. Tama si Draven na nakakapanghinayang palampasin ang ganitong halaga. Ngumiti si Meldrick at nagpasalamat sa babaeng disipulo. Nang umalis ang babaeng disipulo, ngumiti si Draven at sinabi, akala ko dati na maliit ang tsansa natin laban sa Unbeaten Wind Sect kung maglaban tayo. Ngayon na tinitingnan ko, parang may pag-asa pa ng tagumpay. Ngumiti si Meldrick ng bahagya at sinabi, oo, pero ang mahalagang salita rito ay ilang. Hanggat ang mga tao sa ating sekta ay hindi pa umabot sa attainment ng level 2 saints, mananatiling napakahirap para sa atin. Gayunpaman, ang mga PhIls na ito ay isang biyaya. Sa mga ito, hindi na natin kailangang matakot ng labis kapag haharap sa kanila. Nag-usap ang dalawa ng ilang sandali bago nila hinanap ang kanilang Grand Elder upang makuha ang PhIls. Nang matanggap nila ang kanilang PhIls, bumalik si Draven sa kanyang silid at nag-isolate upang magsimula ng training. Determinado siyang itulak ang kanyang attainment sa mas mataas na antas. Si Meldrick, sa kabilang banda, ay nagpatuloy sa pag-inom sa kanyang hardin pagkatapos matanggap ang PhIl. Ang alak ay mabilis na nagpa-dalos-dalos sa kanya, kaya't bumaba ang kanyang focus sa training. Sa huli, umakyat siya sa kanyang silid at nakatulog. Gising na siya sa umaga. Habang nakaupo sa hardin, kumislap ang kanyang mga mata at bulong niya sa sarili. Paano hindi ko naisip ang ideyang iyon noon? Ayaw ni Burke na pakasalan ni Sofia ang anak ng Unbeaten Wind Sect dahil siya ay mataba, pangit at walang talento sa attainment. Isang tuso ng ngiti ang sumilip sa kanyang mukha habang ipinagpatuloy ang kanyang monologo. Pero hihintayin ba ng leader ng Unbeaten Wind Sect na walang gagawin pagkatapos malaman na may partner na si Sofia? Siyempre, hindi. Marahil susubukan nilang pilitin si Burke na isuko si Severin. Mapipilitan si Burke na sundin ang kanilang kagustuhan para sa kaligtasan ng lahat. Walang dahilan upang ipaalam sa Unbeaten Wind Sect na napakaraming PhIls ang ibinigay sa mga disipulo ng aming sekta. Kung magkaroon ng labanan, maaaring bitawan nila ang kanilang pag-iwas sa Unbeaten Wind Sect. Bukod dito, maaaring si Severin ang unang tatanggalin. Agad namang lumipad si Meldrick at nagtungo sa direksyon ng Unbeaten Wind Sect. Dahil sa maikling distansya ng dalawang sekta, nakarating siya sa loob ng wala pang isang oras, kung saan nakatagpo niya ang leader ng Unbeaten Wind Sect, ilang elders, at ang anak na lalaki, si Daniel. Tumingin si Thomas kay Meldrick nang may nakakunot na noo. Narinig ko na protector ka mula sa Stormy Moon Sect. Anong negosyo mo rito? Ngumiti si Meldrick at sinabi, tama ang narinig mo. Dumating ako upang ihatid ang ilang impormasyon. Maaaring magalit ka, pero nararapat kong ibahagi ang nalaman ko sa iyo. Nagbago ang ngiti ni Thomas at naging malamig habang sumagot, ipagpatuloy mo. Nagpatuloy si Meldrick, bumalik si Sofia sa Stormy Moon Sect kahapon ng hapon. Napangiti ang anak ni Thomas, si Daniel, at masiglang sinabi sa kanyang ama, siguradong tinawag siya pabalik ng Stormy Moon Sect dahil naramdaman nila ang banta. 6 na araw na lang bago ko siya mapakasalan. Ngumiti si Thomas. Dumating ang protector ng Stormy Moon Sect upang maghatid ng magandang balita. Ngunit nagdagdag si Meldrick, huwag kayong masyadong magalak. Ang sasabihin ko ngayon ay maaaring hindi nyo magustuhan. Agad na nawala ang mga ngiti sa mukha ni na Daniel at Thomas at napakunot ang noo. Kabanata 1565. Tumingin si Meldrick kay Thomas at Daniel bago ipahayag ang kanyang mensahe.
Bumalik si Sofia kasama ang lalaki niya. Ang pangalan niya ay Severin. Lumingon si Daniel ng malaki ang mga mata at sumagot ng galit, ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba't ipinaalam ni Burke kay Sofia na wawasakin namin ang kanilang sekta kung hindi siya magpapakasal sa loob ng ilang araw? Sa totoo, wala talagang intensyon ng mga miyembro ng Unbeaten Wind Sect na lumaban sa Stormy Moon Sect. Naniniwala sila na kalaunan ay papayag si Burke sa kasal kung siya ay pipilitin. Ang layunin nila ay palakasin ang ugnayan ng dalawang sekta at pataasin ang kanilang kolektibong lakas. Bumalik nga si Sofia, pero may kasamang lalaki. Kumunot ang noo ni Thomas at kinuyam ang kamao, nagiging bastos si Burke sa Unbeaten Wind Sect. Tahimik na tuwang-tuwa si Meldrick habang pinagmamasdan ang galit ng mag-ama at ang pagtaas ng emosyon ng kanilang mga elders. Lumapit siya at yumuko bago sinabi, nakikiramay ako sa inyong anak din. Ang lalaking dinala ni Sofia ay isang unaffiliated practitioner, na sadyang hindi karapat-dapat para kay Miss Sofia. Dapat ay sa taong tulad ng inyong anak siya ikasal. Agad na nagtanong si Daniel, talaga bang naniniwala ka na dapat pakasalan ako ni Sofia? Walang pag-aalinlangan na sumagot si Meldrick, oo. Tanging isang tao ng iyong katayuan ang karapat-dapat kay Miss Sofia. Dumating ako rito upang iparating ang impormasyong ito para sa iyong kapakinabangan at para sa kinabukasan ni Miss Sofia. Nanatiling tahimik si Thomas. Tinitingnan niya si Meldrick nang may nakakunot na noo, naniniwala na may ibang motibo ito. Kung matutuklasan ng Stormy Moon Sect ang ginawa ni Meldrick, maaaring malagay sa panganib ang kanyang buhay. Pagkatapos ng sandaling pag-iisip, nagtanong si Thomas, nais mo ba ng anumang kapalit? Bakit pa gagawa ang isang protector ng pagtataksil sa kanyang sekta? Tumigil ang tibok ng puso ni Meldrick. Hindi niya inasahan na magiging matalino si Thomas. Ang pagsasabi lamang na nakikiramay siya sa anak ni Thomas ay hindi sapat upang kumbansihin sila. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpa siyang maging mas matatag. Yumuko siya at sinabi, matibay ang paniniwala ko na may walang hangganang kinabukasan sa Unbeaten Wind Sect. Mas may pag-asa ito kaysa sa Stormy Moon Sect. Kung ipagpapatuloy ng Stormy Moon Sect Master ang kasalukuyang landas nila, halos katulad ito ng sariling pagkawasak. Hindi mataas ang aking attainment, pero ako ay level 4 Warrior Emperor. Handa akong ialay ang aking katapatan sa Unbeaten Wind Sect at maglingkod sa iyo, Ginoong Thomas. Natuwa si Thomas. Tila nahanap ni Meldrick ang lakas ng Unbeaten Wind Sect at natakot na baka magtuloy ang digmaan ng dalawang sekta. Sa ganitong sitwasyon, walang laban ang Stormy Moon Sect at kailangan niyang sumuko. Sa pag-una niyang lumipat, maaaring inaasahan niya ang ilang benepisyo mula sa Unbeaten Wind Sect. Bagamat may pag-aalinlangan si Thomas sa mga traidor, ang pagsuko ng isang level 4 Warrior Emperor ay hindi maliit na bagay. Hindi dapat basta tanggihan ang ganitong tao lalo na sa lumalalang tensyon ng dalawang sekta. Ngumiti ng bahagya si Thomas at sinabi, bagamat ang iyong attainment bilang level 4 Warrior Emperor ay maaaring hindi sapat upang maging elder sa aming sekta, pinahahalagahan namin ang iyong kusang pagsuko at ang impormasyong dala mo. Paano kung ikaw ay italaga bilang elder sa aming sekta mula ngayon? Bibigyan kita ng mga pribilehiyong kaakibat ng posisyong ito. Isaalang-alang ito bilang espesyal na pagkilala sa iyong aksyon. Nang marinig na agad siyang itatalaga bilang elder, labis na natuwa si Meldrick at nagpasalamat. Salamat po sa pagtataguyod sa akin sa posisyong ito. Taos puso kong ipapangako na magsasanay ng masigasig upang paglingkuran ng sekta sa hinaharap. Nagsalita si Thomas, wala akong ideya kung ano ang iniisip ni Burke. Ano ang iniisip niya? Pinapayagan ang kanyang anak na pakasalan ng isang unaffiliated practitioner. Malakas ba ang attainment ng lalaki na iyon? Mabilis na ipinaliwanag ni Meldrick, oo. Mas mataas ang attainment niya kaysa sa akin. Sa tingin ko siya ay level 6 o 7 Warrior Emperor. Nagulat ang lahat. Marahil iyon ang dahilan kung bakit hindi tutol si Burke na pakasalan ni Sofia ang taong iyon. Ngunit hindi nila inasahan ang susunod na sasabihin ni Meldrick. Nagpatuloy si Meldrick, ang pinakamahalaga, siya ay isang third-grade medium rank na alchemist.
Nagtataka ako kung gaano katagal bago niya maihanda ang lahat ng third-grade medium rank na alchemical pills dahil binigyan niya nga si Burke ng 100 sa mga iyon. Kaya naman may kaunting pag-asa pa si Burke. Ngayon na siya ay isang elder ng Unbeaten Wind Sect, wala nang pumipigil sa kanya na pagtaksilan ang Stormy Moon Sect. Alam niya kung gaano kamahal ni Daniel si Sofia, kaya tiwala siya na hindi nila papatayin si Sofia kung magkasalungat ang dalawang sekta. Ngunit hindi yun gagana sa ibang tao tulad nina Burke at Severin. Kung hindi niya makukuha si Sofia, hindi siya titigil lang at hahayaan na pakasalan siya ni Severin. Kung pipilitin si Sofia na pakasalan si Daniel sa hinaharap, aalisin nila ang attainment ni Sofia para hindi siya makalaban. Marahil, baka doon magkakaroon siya ng pagkakataon na makasama si Sofia. Ano? Siya ay isang third-grade medium rank na alchemist at binigyan niya si Burke ng 100 third-grade medium rank na alchemical pills. Kung totoo yun, sobra na iyon para mapataas ang pangkalahatang attainment ng Stormy Moon Sect, sabi ni Thomas. Pagkatapos mag-isip ng sandali, nagtanong siya kay Meldrick. Kailan ibinigay ni Severin kay Burke ang mga alchemical pills? Alam niya ang tagal ng paggawa ng isang alchemical pill. Sa katunayan, isang gabi lang ang kailangan ng mga bihasa sa alchemy. Nagkunot-noo si Meldrick at sumagot, kagabi. Nagulat si Thomas, ano? Bakit ngayon mo lang kami sinabihan? Kung sinabi mo sa amin kagabi, inatake na namin sila kagabi bago pa nila nagamit ang alchemical pills upang pataasin ang kanilang attainments. Mas mataas pa rin ang tsansa namin na manalo. Nagngagat ng mga ngipin ang Great Elder sa galit, sigurado akong nakain na nila ang alchemical pills kagabi at nakagawa na ng breakthrough. Ngayon ay na-miss na natin ang pagkakataon. Kahit manalo tayo sa laban, mas malaki ang ating magiging pagkalugi. Hinuyam ni Meldrick ang kanyang kamao at nagsabi ng may kahiya-hiya. Uminom ako ng sobra kagabi at diretsyo na akong natulog. Paggising ko ngayong umaga, huli na. Nais ni Thomas na masira ang leeg ni Meldrick at hiwain siya. Ikinuyong niya ang kamao at tumingin sa labas, anak ng tinapa. Halos tanghali na. Dad, anong gagawin ko? Kasama na ni Sofia ang isang lalaki. Gustong-gusto ko siya, at gusto kong makasama siya, sambit ni Daniel ng malungkot. Tahimik siyang nakatayo sa gilid. Nang maisip niyang pakakasalan ni Sofia ang ibang lalaki, bumuhos ang kanyang luha at siya'y umiyak. Tumingin si Thomas sa kanyang anak at sinabi, panatilihin mo ang sarili mo. Huwag mag-alala, siya ay magiging iyong asawa. Pagkatapos ay nagbigay siya ng utos. Great Elder, ipatawag ang lahat ng miyembro. Pupunta tayo sa Stormy Moon Sect. Nagkunot-noo ang Great Elder at nagtanong, talaga bang aatakihin natin ang Stormy Moon Sect? May kasunduan tayo na maghintay ng 1 linggo at may 5 araw pa. Hindi nararapat na pumunta tayo ngayon. Hindi pa tapos ang oras at hindi nila sinabi na hindi ibibigay si Sofia. Sumagot si Thomas, hindi na natin pwedeng hintayin. Mahalagang maagap tayo. Kapag mas matagal tayong naghintay, mas gagaling sila at mas malaki ang magiging pagkalugi natin. Tandaan, si Severin ay isang third-grade medium rank na alchemist. Sa tingin mo ba, ibibigay ni Burke si Sofia sa atin? Walang duda, susubukan niya. Kung maghihintay pa tayo, baka magkaroon ng breakthrough si Burke at maging level 2 saint. Hindi na natin makakamtan ang kalamangan. Sa puntong ito, napaniwala ang Great Elder. Tumanggo siya at sinabi, oo, tama ka. Ipatawag ko na ang mga miyembro. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, sabi ng Second Elder, Mr. Daniel, ikokonsidera mo ba na buhayin si Severin kapag nanalo tayo? Pagkatapos ng lahat, isa siyang third-grade medium rank na alchemist. Isang promising at talentadong binata. Hindi na kailangan ng karagdagang paliwanag, naintindihan agad ni Daniel ang ibig sabihin ng Second Elder. Sinasabi mo ba na buhayin siya at gagamitin sa paggawa ng alchemical pills para sa atin? Tumanggo ang Second Elder. Para sa kaligtasan, pwede nating alisin ang kanyang attainment. Kailangan lang niya ang kanyang telekinesis para sa alchemy. Sa kanyang alchemy skill, imposible na manatiling ganoon lang ang ating sekta. Tama iyon. Ang Stormy Moon Sect ay may 2 Grand Elders, isang third-grade low-rank na alchemist, at isang second-grade high-rank alchemist.
Kung handa silang sumuko at magtrabaho para sa atin, pwede nating iligtas sila. Nang inig ang bibig ni Meldrick sa galit. Naisip niya, gusto kong patayin si Severin, kaya sumali ako sa Unbeaten Wind Sect. Ngunit ngayon, gusto nilang buhayin siya para magtrabaho para sa kanila. Ngunit hindi siya ganoon nagalit dahil plano nilang alisin ang attainment ni Severin. Ibig sabihin, pwede niyang saktan si Severin nang hindi nag-aalala sa anumang paghihiganti. Tumango si Daniel. Kung handa si Burke na ibigay si Sofia at Severin, hindi na namin sila aatakihin. Malaki ang magiging pagkalugi natin kung gagawin natin. Iwasan ang labanan ang pinakamainam sa puntong ito. Ngunit kung tatanggi si Burke, aatakihin natin ng buong lakas. Nang maayos na ang lahat ng plano, naghanda na silang lahat. Samantala, pumunta ang dalawang Grand Elders ng Stormy Moon Sect upang hanapin si Severin. Ang Great Grand Elder ay si Zaki, at ang Second Grand Elder ay si Zane. Grand Elders, nakikita ko na nakagawa na kayo ng breakthrough, sabi ni Severin agad nang makita ang masayang mukha ng mga Grand Elders. Nagpalitan ng tingin ang mga Grand Elders at natawa. Haha, oo, nakagawa kami. Ngayon ay level 2 Saints na kami. Ganun din ang tatay mo. Ngayon, may 3 level 2 Saints na sa sect. Wala na kaming dapat ikatakot kung darating at aatakihin kami ng Unbeaten Wind Sect dahil nandyan ka rin. Umupo si Zaki at sinabi, bagaman mas matanda kami sa iyo, napag-igihan mo ang aming alchemy skill. Kung libre ka, sana makapagbigay ka ng ilang payo at kami magiging magpasalamat magpakailanman. Si Zaki ay tama. Mas mahusay ka sa amin sa alchemy at nakakahiya kaming ikumpara ang aming sarili sa iyo, sabi ni Zane ng mapagpakumbaba. Habang nangyayari ito, naroon si Sofia at nakikinig sa kanilang usapan. Kitang-kita sa kanyang mukha kung gaano siya nagulat. Hindi niya kailanman nakita ang ganitong bahagi ng Grand Elders. Sa kanyang alaala, ang Grand Elders ay napaka-proud sa kanilang sarili. Ngunit nagbago ng husto ang kanilang pag-uugali matapos nilang malaman kung gaano kagaling ang alchemy skill ni Severin. Sa wakas, naintindihan niya na gagawin ng mga alchemist ang lahat para mapabuti ang kanilang kakayahan sa alchemy. Patuloy na tinitingnan siya ni Zaki at Zane nang may pag-asa sa mata. Walang problema, hayaan niyo akong umupo habang ginagawa ninyo ang inyong alchemy. Bibigyan ko kayo ng ilang payo kapag alam ko na kung ano ang problema sa inyong alchemy, sabi ni Severin. Maraming salamat. Masayang sumagot sina Zaki at Zane. Samantala, isang elder ang lumipad sa kalangitan hindi kalayuan sa kanila at masayang sumigaw. Haha, oo, sa wakas, isa na rin akong saint ngayon. Tumingin si Severin at napangiti, siguro ang Great Elder ay isa na ring saint ngayon. Ito ay kamangha-mangha. Ang Second Elder at Third Elder ay nagkaroon ng breakthrough kamakailan lamang. Haha, ngayon, mas marami na tayong saints sa sect kaysa sa Unbeaten Wind Sect, sabi ni Sofia ng excited. Nagawa ng Stormy Moon Sect na i-level up ang kanilang kabuoang lakas sa labanan matapos ibigay ni Severin ang kinakailangang alchemical pills. Lubhang naiiba ang antas ng sect mula kahapon. Paano nagawa ng mga elders ang breakthrough rin? Hindi ba't kulang ang third grade medium rank na alchemical pill para sa kanila? Nagulat at nabulabog ang ilang miyembro nang malaman na tumaas din ang attainment ng mga elders dahil hindi nila alam na ang mga elders ay nakatanggap ng third grade high rank na alchemical pills imbes na medium rank. Biglang sumigaw ang patrolling team, oh, hindi. Nandito na ang Unbeaten Wind Sect. Umiinom ng tsaa si Burke noon. Tumingin siya palabas at ngumisi ng mapanukso. Hindi ba't may kasunduan tayo? Bakit nandito na sila ngayon? Kinuyam ang kanyang kamao at tumayo siya. Buti na lang at karamihan sa atin ay nag-training simula kagabi para mapabuti ang attainment. Kung hindi, magiging mahirap ang laban. Mga miyembro, makinig, magtipon at maghanda para sa labanan. Ang mga nasa training pa, maaari ninyong ipagpatuloy ang inyong pagsasanay hanggang makamit ninyo ang breakthrough. Lumipad si Burke sa kalangitan at iniutos sa bawat miyembro. Sa sandaling natapos magsalita si Burke, maraming miyembro ang mabilis na lumipad at nagtipon. Halos 30,000 miyembro ang Stormy Moon Sect, at kamangha-mangha ang tanawin ng kanilang pagtipon upang labanan ang kaaway.
Ang pinakamababang requirement para sumali sa Stormy Moon Sect ay pagiging level 1 Warrior King. Kaya hindi nakapagtaka ang malaking agwat sa pagitan ng secluded sect at ng mga secluded families. Samantala, lumipad din si Severin kasama si Sheila at ang iba pa upang sumali kay Burke. Tiningnan niya ang ibang miyembro at sinabi, ang mga level 5 Warrior Kings pababa ay hindi kinakailangang sumali sa laban. Kitang-kita na nag-aalala si Severin na baka mapatay ang mga miyembrong iyon dahil hindi sapat ang kanilang level. Bagaman sila ay naantig at nakaramdam ng galang sa utos, wala ni isa ang umalis. Kahit asawa siya ni Sofia, hindi siya ang sect leader o grand elder. Walang sino man ang nang-ahas sumunod sa utos niya sa ganitong kritikal na sandali. Hindi maiwasan ni Burke na magkunot ng noo nang marinig iyon. Sabi niya, mahigit kalahati ng aming miyembro ay level 1 hanggang level 4 Warrior King, at hindi sila inner members. Kung hindi sila sasali sa laban, malalagay tayo sa hindi magandang posisyon dahil mas kaunti tayo sa bilang. Ngunit alam ko rin na sa kanilang kasalukuyang kakayahan, marami sa kanila ang mawawala sa buhay kung makipaglaban. Ngumiti si Severin at sinabi, walang pakinabang ang walang saysay na sakripisyo. Bukod dito, kung hindi maiiwasan ang laban sa Unbeaten Wind Sect, kampante akong kaya kung talunin ang dalawang level 2 saints. Sa ganitong matindi na dagok, mawawalan sila ng moral at mabilis ang pagtatapos ng laban. Sige, isa kang level 3 saint, kaya nagtitiwala ako sa iyo, tumanggo si Burke matapos ang kaunting pag-iisip. Makinig, Outer Disciples, hindi na ninyo kinakailangang sumali sa laban. Kami na ang lalaban, at kayo ay maaaring maghanda para sa amin sa ibaba. Ngunit, maraming disipulo ang nabigla dahil marami sa kanila ang hindi alam na ang elite disciples ay nabigyan ng alchemical pills kagabi at nakapagtaas ng kanilang attainment. Hindi rin nila alam na nagkaroon ng breakthrough ang sect leader, elders, at grand elders. Sa kanilang pananaw, mas malakas ang Unbeaten Wind Sect sa labanan. Ngunit napilitan silang sumunod sa utos ng sect leader, at lahat ng disipulo na hindi pa level 5 Warrior Kings ay bumaba agad. Hello, Burke. Sino ang nakakaalam na magkikita tayong muli ng ganito kabilis? Natatawang bati ni Thomas. Ito ang unang sinabi ni Thomas nang dumating sila sa Stormy Moon Sect. Lubos na kinamumuhian ni Burke si Thomas. Ngunit nanatili siyang kalmado at pinagsiklop ang kamay. Haha, Thomas. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Kitang-kita kung marami kang dinala. Sinubukan niyang magpaliban dahil may ilang disipulo na nasa gitna ng kanilang breakthrough, at sila rin ay bahagi ng pangunahing lakas ng sekta. Mahalaga na bigyan sila ng kaunting oras upang tumaas ang tsansa na manalo sa laban para sa kanilang sekta. Bukod pa rito, mas gusto niyang hindi ngayon ang laban. Karamihan sa mga tao ay kaka-breakthrough lang. Kung mabibigyan sila ng mas maraming oras para ma-stabilize at kontrolin ang kanilang kapangyarihan, tataas din ang tsansa nilang manalo. Sa sandaling iyon, hindi na sila kailangang matakot sa Unbeaten Wind Sect. Huwag kang magkunwaring wala kang alam sa nangyayari, natatawa si Thomas at tiningnan si Burke ng may pang-iinis. Kabanata 1570. Base sa mga nakalap niya na impormasyon, hindi banta sa kanila ang Stormy Moon Sect dahil may dalawang level 2 saints ang Unbeaten Wind Sect. Gosh, Thomas, wala talaga akong alam sa nangyayari. Pakipaliwanag nga, patuloy na nagkunwaring walang alam si Burke. Samantala, nasa gitna ng karamihan si Draven. Tumingin siya sa paligid ngunit hindi niya makita si Meldrick. Busy ba siyang nagte-train ngayon dahil lasing siya kagabi at hindi nakapag-training? Naisip niya at hindi inisip ang iba pang posibilidad. Samantala, lumabas si Daniel at tumingin kay Sofia. Burke, tigilan mo na ang pagpapanggap. Nakikita ko si Sofia. Ibigay mo na siya at sabihin mo sa kanya na pakakasalan ko siya. Sa panaginip mo lang, malamig na sabi ni Severin at tiningnan si Daniel ng may galit. Napangisi si Daniel at tumugon, ikaw ba si Severin, ang lalaki ni Sofia? Napakunot ang noo ni Severin. Wow, kilala mo na pala ang pangalan ko. Wala akong ideya na sikat pala ako. Ngumisi si Daniel, ikaw ba, sarkastikong baliw. Kung hindi sinabi sa amin ni Meldrick, ang elder namin, paano ko malalaman ang pangalan mo? Meldrick, elder,
Napakunot ulit ang noo ni Severin. Kaagad niyang sinilip ang paligid gamit ang telekinesis at na-realize na nakatayo si Meldrick sa likod. Meldrick, bakit ka nakatayo sa likod? Walang dapat ipagkamali. Walang mali sa pagpili ng panig na may mas malaking tsansa na manalo. Tumingin si Daniel sa likod at sumigaw kay Meldrick. Bagaman nahihiya talaga si Meldrick sa sitwasyon, wala siyang magawa kundi lumapit. Samantala, natuwa si Burke nang makita na may 2 disipulo pang sumali sa kanila matapos ang breakthrough. Bagaman galit siya sa pagtataksil ni Meldrick, ginamit niya ang pagkakataong ito para magpaliban ng oras. Itinuro niya si Meldrick at may nanginginig at galit na tinig, "Meldrick, paano mo nagawa ang pagtataksil sa amin? Naisip ko kung bakit hindi tinutupad ni Thomas ang kasunduan pagkatapos ng napagkasunduan natin ilang araw na ang nakalipas. Kaya pala ikaw ang dahilan. Meldrick, hindi ko akalaing magagawa mo talaga ang ganitong bagay." Galit na titig ng isang babaeng disipulo na may gusto kay Meldrick. "Meldrick, pinalakas ka ng sect leader bilang guardian ng sect kahit mababa ang attainment mo. Ungrateful ka. At hindi lang iyon, nilapastangan mo pa kami at nagtaksil ka." Galit na sabi ng isang elder.